Si Ana ay isang batang babaeng madalas kong makita sa tapat ng isang malaking bahay na may blue na gate. Kaya ko nalaman na ang pangalan niya ay Ana dahil yun ang nakalagay sa uniforme niya sa bandang kanang dibdib. Mapaaraw man o mapaulan ay lagi lang siyang nakatayo doon. At para itong may pinagmamasdan. Isang hapon ay naabutan ko ulit siyang walang galaw at nakatayo lamang sa tapat ng malaking bahay na yun doon sa may blue na gate. Nilapitan ko siya. Ana, anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Nang lumingon siya sa akin ay halata ang lungkot sa mata pero pinilit niyang ngumiti. Kasi ate, pwede po ba akong humingi ng favor? Siya sa cute na boses niya. Ngumiti ako sabay load sa kanya. Ano yun? Pwede niyo po bang kunin ang teddy bear ko sa loob ng bahay na yan? Mahalaga po kasi sa akin yun dahil bigay po yun ng yumao kong mama. Siya sa boses niya na halos paiyak na. Nagulat naman ako sa sinasabi niya. Paano yun? Akitin ko ang bahay na yan? Mamaya makita ako ng may-ari at idemanda pa ako. Ate, sige na po. Wala naman po akong nakikita na nakatira dyan eh. Hindi ko po kayang akitin kasi ang bahay na yan. Siya na nagmamakaawa na sa akin. Lalo akong nagpanik nang bigla siyang pumalaw ng iyak. Pinat ko ang ulo niya. Sige na nga. Akitin ko na. Kung nandyan talaga ang teddy bear mo. Basta huwag kang iiyak ha. Ngumiti siya. Kaya napanatag ako. Tumayo ako at nagsimula ng humarap sa tapat ng gate na kulay blue. Bumuntong hininga muna ako. Ay nako. Nalinti ka na. Wala na. Napasubo na ako. Nagsimula na akong umakyat sa bakal ng gate. Nang nakapasok ako ay sinalubong ako ng malamig na hangin. Nilingon ko pa sa huling pagkakataon si Analita at nakangiti lang siya sa akin. Ngumiti lang din naman ako sabay balik ng tingin sa harap. Nagsimula na akong pumasok sa loob ng lumang pinto. Pagpasok ko ay ganun na lamang ang pagtataka ko. Bakit parang nasunugan ng buong bahay samantalang ang linis at ang ganda sa labas? Nagtuloy-tuloy ako hanggang makarating ako sa sala. Nagulat ako dahil ang gulo. Parang dinaanan ng bagyo ang itsura nito. May nakita akong anino na itim. Kaya sinundan ko ito paakyat ng hagdan. Dumiretso ang anino sa isa sa mga kwarto doon. Nakita ko ang mga nagkalat na stuffed toys na nasunog, pati ang isang lumang kama. Sa ilalim ng kama ay may isang dilaw na teddy bear. Napangiti ako. Yun na siguro ang pinapakuha ni Analita. Kinuha ko iyon at akma ng aalis nang may mahagilap ang mga mata ko. Agad akong napalingon sa banyo at nanlalaki ang mga mata. Si Ana, paano siya napunta dito? Ana, paano ka nakapasok? Nagulat na tanong ko. Ngumiti siya sa akin. Mas lalo akong natakot dahil
Nakalutang siya sa hangin habang papalapit sa akin. Wala po ba talaga kayong idea? Itong bahay, hindi nyo ba natatandaan? Ako ay ikaw. Ikaw ay ako. Iisa tayo. Ikaw ang reincarnation ko. Analita. Siya na biglang nagbago ang itsura at naging isang sunog na nilalang.